May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang Yada, halaluaya alahayam. Salamat sa ating dakilang alahayam sa pagkakataon na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating pagtalakay. Sa lahat po ng aming mga tagapakinig at sa mga sumusubaybay, kung mayroon po kayong mga katanungan sa aming pong mga tinatalakay dito sa aming YouTube channel, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga katanungan o mayroon kayong gustong linawin. At yan ay aming tatalakayin sa aming mga susunod na talakayan. So, maraming salamat at hello po mga kapatid. Tayo ay magpapatuloy ngayon sa pagtalakay sa aklat ng unang Leviticus. Okay, Kabanata 23, mga itinakdang kapistahan. Pito ang itinakdang kapistahan ng alahayam. Oo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ang unang araw ng pamamahinga o yung weekly Sabbath. Okay. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo ay magpapahinga. Iyon ay araw ng banal na pagtitipon. Huwag gumawa ng mabibigat na gawain o magtatrabaho ang sino man sa inyo. Saan man kayo naroroon, iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. So, ano sis ang yung araw ng banal na pagtitipon? So dapat may Holy Convocation. Pero yung Oo. mga nasa abroad sis, kailangan ba nila nito? Oo, syempre kung ikaw ay nasa loob ng covenant, kailangan mo sundin kung ano ang Magpapahinga, oo. mga alituntunin na inuutos sa atin ng alahayam. So ano nga ba ang Oo. mga kailangang Alituntud. gawin? Ito, huwag gagawa ng mabibigat na gawain o magtatrabaho ng bayaran. Yun. So kung Oo. walang Holy Convocation, basta kailangan magpahinga siya. Yes, Ah, so pwede so yun, mamasyal. pwede naman kasi Oo, sa mga Hong Kong, di oo. ba? Yung mga kapatid natin sa Yes. di ba? Kasi yun lang ang kanilang ang kanilang paraan para magkita-kita. So pwede namang mamasyal. Panahon, oo, yung mga Oo, ngunit panahon sa ang sa paglilihan. ipinagbabawal ay yung magtrabaho ka ng ah, yung servile work na yung binabayaran na trabaho. Ay, may sweldo. Oo, yung Saka may yung mabibigat na sweldo. gawain. So Mabibigat na gawain. yung mga pwede ipagpaliban, pagpabukas na gawain katulad ng pagwawalis. Siguro naman isang araw ka Oo. lang di makapagwalis. Hmm. Unless na no? Yung mga trabahong pwedeng ipagpabukas yun, hayaan mo na bukas na gawin. Pero yung mga Oo. bagay na hindi kailangang ipagpabukas, gaya ng pagluluto ng pagkain, paghugas ng plato na pinagkainan, yun ang allowed naman na pwede nating Oo, gawin. hindi naman mabigat yun no? At hindi yun mabigat. Hindi ka papawisan dyan. Yes. Pero nung panahon ng ating mga ninuno, ang ipinagbabawal ay yung magparikit ng apoy sa araw Oo. ng Sabat. Kasi naman talagang sobrang nakakapagod ang magparikit ng apoy dahil hindi pa uso ang posporo noon. Oo. Hindi pa So, uso ang dapat mga yung ika-6 lighter. na araw pa lang, huwag niyo na papatayin yung apoy niyo. Oo. Panatilihin yung may apoy. Yes. Kasi Mm-mm. kaya ang ginagawa nila noon, yung magkikiskis ng bato o kaya ng kawayan para umapoy. Mm-mm. So, yun ay laborious talaga ang paggawa Oo. noon. Kaya ipinagbabawal sa araw ng Sabat. Kaya bago ang Sabat, magparikit ka na ng apoy at huwag mo nang hayaang mamatay. Saka nakakapag-ani ka na ng mga gusto iluluto mo, Yes, no? oo.
nakapamili ka na o kung ano man. nakapamili ka na kung ano yung mga kailangan mo lutuin sa araw ng Sabat. Mm. Kasi ano yung as much as possible, wala rin tayong transaction, di ba? Oo, mga Yung mga business bili-bili, transaction, o ayan yung ay bayaran ng bawal din pera. sa araw ng Sabat. Oo. Pero paano yung GCash, sis? Hmm, depende naman kasi sa ano. Halimbawa lang, kagaya ng sinabi ng mensahero, sila ay nasa ano, nasa daan, bumabiyahe, nagutom, walang cash. O, edi Oo, gumamit pwede. ng GCash. O, 'di ba? Oo, oo. Talagang righteousness pa rin, Oo, ano? righteousness pa rin. At saka, kumbaga, um, Intent. oo, Intent. Kasi, kumbaga, ay, sige, pag ano, ano tayo, pagkatapos common punta tayo ng sense. Jollibee. Oo, Dahil araw na Sabat. oo. Kaya yun Di ba, sabi di niya. ba sinabi ng mensahero, ang hindi lang ano, ina-allowed sa araw ng Sabat, yung nagplano ka. Alam mong araw ng Sabat, nag-schedule ka ng outing tayo. Oo. Ano, Para ano, o kaya, oo, punta tayo sa ano, sa Holy Convocation mamamasyal para tayong makakain tayo ganito, ng Jollibee. ganyan, oo. Tapos, Yan. napagod ka na sa kakaluto kasi mag-outing nga kayo, 'di ba? Hindi Oo. allowed 'yun. Yung lutong panghanda talaga, Oo, no? mga panghanda. So, napagod ka. Ang Mm. ina-allow lang, okay, pwede kang mamasyal. Pag nagutom ka, di bumili ka ng pagkain dahil hindi ka nga nakapagluto. Oo. Hmm. Ang mahalaga doon is yung pahinga. Yes, Oo. nakapagpahinga ka. Hindi ka napagod. Yes. Hmm. Tsaka yung intent mo. Oo. Yes. O kaya naman, nakaramdam ka ng sakit ng ulo. Alangan naman na pabayaan mo. O pwede ka namang bumili ng gamot kung wala Oo. kang gamot, 'di ba? Yun ay Mm. mga mga inaalaw. At ang sinabi ng ano, ng Mesaya sa atin, yung paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat, Oo. mabuti Aray ko, sa oo. kapwa mo. Paano Paano yung yung ano, yung magpapamasahe sa araw ng Sabat? Ah, he- Actually hindi rin siguro ano, inaalaw dahil ikaw yung minasahe? kung ikaw ang minasahe. Pero hindi, Pwede. oo, may mga Sabat kasi na hindi allowed yung anong tawag doon? Personal Y- Yung ah, leisure na ano, yung, personal pleasure, parang ganon. parang ganun, oh. Oo, Manonood yung concert, yung mga ganyan. oo. Araw Lalo ng na Sabat yun. pagka ito ay high Sabat, 'di ba? Oo, yun Hindi talaga, ina-allow ano. yan. Yung mga pangsariling, ano to? Pangsarili mong kapakanan o luho, Kasi layaw, yung ganun. focus mo nasa alahayam, no? Oo. So, Hmm. hindi po pwede Magpapaparlor ang ka. mga, Naku, biruin mo, kung kailan magsabat, saka ka magpapagupit, magpapamanicure, magpapaano, di ba? So, oo, yun ay mga pangsariling, oo. ano, pleasure mo yon. Kalayawan, oo. Oo, kalayawan. Na sa halip, nakatuon ang iyong araw at oras para sa banal na gawain. Ang diwa. Di baling magbiyahe Okay. kung pupunta sa gawain Oo, natin. okay lang na magbiyahe ka kung ikaw ay papunta sa gawain ng alahayang. Pero yung may trip ko to, ano ka, to Boracay, hindi Ayun, dapat yung araw ng Sabat. nakaschedule Yung mo, trip mahahabang, to ano, o, di ba? yung mahahabang biyahe, Yun hindi ang dapat sinabi ng yan. mensahero na hindi dapat inaalaw. Kasi na kung Oo. natatandaan nyo, nung time na yon, mayroon tayong mga kapatiran somewhere in ano Mindanao na ano to, nag ano daw, anong tawag doon, outing. Sa araw ng Sabat, nag-outing, Mm. na disgrasya. Aray. Oh, na disgrasya yung kanilang sinasakyan. So, anong comment ng mensahero doon? Ang ang outing na yan ay pinagplanuhan at inischedule sa araw ng Sabat na hindi pinapayagan ng ating alahayam. Kasi yan Meron ay talagang ano, no? pansariling ano yon, pleasure or Layaw, layaw, oo. ganon. So, May example talaga eh, no? oo, may sample.
Kaya sabi ng ating mensahero, ito ang iiwasan ninyo. Hindi inaalaw ng ating alahayam ang mag-schedule kayo ng mga outing or picnic man yan na sa araw ng Sabat. Dahil ang araw ng Sabat, although sinabi ng Mesaya na ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi para sa kanya, yun pa rin ang ating pag Tuntunin. yung tuntunin natin, Mm-mm. tungkulin ng mga nasa loob ng covenant na ibigay Kaya medyo natin ang mahirap ating na, oras para sa kanya. oo. Pero Kailan paano minsan yung ano? pahinga nga physically, pero yung utak naman andiyan pa rin, nag-iisip pa rin ng mga ano, dapat mga ano pati mga worries, di ba? Oo, Yung yun utak mo, nga. pinapahinga mo eh. Yes, sinabi din ng mensahero yan at ng ating Mesaya, ganun din ang sabi. Do not worry for tomorrow. Oh, Oo. 'di ba? Huwag mong For alalahanin tomorrow. yung bukas. Oo. Alalahanin mo yung ngayon. Mm. Mm-mm. So, paano yung natapos na yung gawain ninyo, pero rest day pa din yun, Sabbath pa din yun? Lumabas ka dahil meron kayong importante kaya na meeting, mga ganun. Siguro sa ngayon kasi sa panahon natin, hindi kasi natin maiiwasan. As much as possible, kung mayroon man mga kasamahan mo na wala sa covenant, ang mag-schedule ng meeting, kung maaari ay magpaalam ka. Pero kung talagang hindi naman maaari, ihingi mo na lang ng tawad kay Aba. Mm-mm. Saka Kasi, basta hindi ka papapagod. oo, basta hindi ka mapapagod. Oo, Kung ka lang hindi. naman at mag-observe or Oo, makikinig. makikinig ka lang. Oo. Kasi nagagawa ko yan. Minsan. Minsan. Hindi Kasi Dahil nga naman yung lahat ano minsan ng natin, panahon. yung Sabat kasi natin ngayon, yan din ang na taon na yan din ang araw ng maraming available, di oo, ba? Oo. Hindi naka, nila na, nakasabay kasi tayo sa araw din ng pamamahinga ng mga nawala sa covenant. Correct. At Kaya hindi yun. naman natin pwede na, kumbaga, ipagpilitan sa kanila na mag-adjust sa atin kung Correct. sila ay ating mga superior, 'di ba? Mm-mm. Tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Ngayon, palagi majority sila. Basta ang pwede naman mahalaga, pwede naman hindi ka sigurong pagod. ipaalam natin, magpaalam tayo at bigyan tayo ng pabor ng alahayam na payagan tayo sa ating ipinagpapaalam. So, kumbaga nasa puso't isipan na lang natin kung ito ay kinalulugdan ng Aba, ipagkakaloob sa atin 'yun. Mm-mm. Yada. Para at least marinig ng mga tagapakinig natin kung paano ba tayo kikilos, Oo, kumilos pag paano ba ganitong tayo mga mag-o-observe ng Sabat? oo, oo. So sa panahon natin, dahil tayo naman ay magkakalayo, kumbaga Yes. iba-ibang lugar tayo. Paano tayo magsasama-sama sa araw ng Sabat? Meron naman Yun. tayong mga Zoom meeting na pwedeng magkakausap-usap pa rin tayo, na nakatuon pa rin tayo sa gawain ng alahayam kahit na tayo ay napakalayo. So kung Mm-mm. mayroong mga pagkakataon na gano'n ng ating mga kapatid, mayroon silang access sa Saka Zoom pag-aralan meeting, nila mga salita, oo, i-review nila pag-aralan ng mga ng salita. mensahero. Yes. Kaya isa din ang magandang purpose nitong ginagawa natin na maaari nilang balikan. Kung wala man silang mababasa, pwede na lang na pakinggan itong ating mga pinag-uusapan, itong O, talakayan natin. para at least meron silang malinaw din na guide. Oo. Para kunyari kasama natin sila sa pagtalakay, kung mayroon man silang mga nais na ibahagi, pwede namang isulat sa comment section Yes. para yan ay ating matutugunan. Okay. Okay, so So, wala na proceed bang tayo?
Proceed na ba Okay. tayo? Malinaw na siguro kung ano ang mga Mm. dapat gawin sa araw ng Sabat. Sabat. Mm. Ang paggawa ng Okay. mabuti ay Ah, inaalaw sa araw ng Sabat. Yes. Okay, okay. proceed So, tayo. proceed tayo sa unang kapistahan. Pista ng Pasko at ang pista ng tinapay na walang lebadura. Ito ang mga pistang itinakda ni Yahweh. Ang pista ng Pasko nagaganapin mula sa takip silim hanggang bago maghating gabi. So, bali, kung pagpalagay ng takip silim ay 6 p.m. hanggang 12 midnight. Takip silim hanggang bago maghating Oo. gabi. Sa pagkain ng hapunang Pasko. So, yung Passover Yung meal Passover ng meal. ika-14 na araw ng unang buwan. So, yung unang buwan ay tinatawag yung Abib, di ba? Abib, oo. So, yung saka ika-14 na araw ito. Ito yung yung araw na inilabas ng alahayam ang mga Israelita mula sa Egypt. Kaya Oo. tinawag na Passover kasi nilampasan ng alahayam ang mga bahay na may nakalagay na dugo sa mga hamba ng pintuan. Diba? Yung tatandaan natin sa Oo, Genesis. yung tanda ng O, dugo. kaya, oo. So, pinatay ng alahayam ng celestial being ang mga panganay na anak sa bawat tahanan, mga panganay na anak, pati ang anak ng Faraon. Ang Except, mga so hayop. tinitingnan, oo, at mga hayop. Pero nilalampasan niya ang mga bahay na may marka ng dugo sa hamba. Ibig Tanong, sabihin, oo. So, yun ang naging pinagbulan ng salitang Passover. Oo, So, ito, Passover. ginugunita ito taon-taon ng mga Israelita. Kaya, nung panahon ng Mesaya, sa araw ng Pasko din siya dinakip. So, ito yung parang background kaya tinatawag na Pasko. So, sa pagkain ng hapon ng Pasko, ng ika-14 na araw ng unang buwan. So, Sa yung territorio sa mga ng relihiyong unang buwan. Katoliko, ang araw na ito ang tinatawag nilang ano, Last Supper. Oo, huling hapunan. Okay. Oo. Verse 6 tayo. Okay. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Ang unang araw ng dakilang Sabat, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho maliban sa paghanda ng pagkain upang lahat ay makakain. 7 araw kayong mag-aalay kay Yahweh ng pagkaing handog. Sa ika-7 araw ay dakilang Sabat. Muli kayo magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho maliban sa paghahanda ng pagkain upang lahat ay makakain. Sis Dalia, pwede paki-share yung appointed feast na natin, chart, para Okay. iisa-isahin natin. Oo. So, Anyway, babasahin ko uli yung dito sa dinidiscuss natin na araw ng para ma-picture nila. yung Pasko ay after ng Pasko, ito yung um, kaya 7 araw, 'di ba? Sineselebrate din ito ng mga Romanong Katoliko na ito yung um, linggo ng palaspas, 'di ba? So, ganun Oo. nila pinalitan ang mga kapistahan na Hindi, inulit sis, sa lahat. ang linggo ng palaspas sa kanila, yung triumphant entry. Actually, Oo. nasa ika-siyam na araw yon. Kasi ito pakita mo yung Abib, yung buong buwan ng Abib, yan yung unang box. Oo. Itong, So, uh, oo. itong, So, nakikita nyo na? oo, yung Yung, unang box, ano mo siya, ito, hanggang dito, yan ang, ng Abib. Hanggang sa oo. 24.
So Yes. yung unang araw, yan ang New Year, New Moon of Abib, beginning of month. Okay, sa unang araw. Tapos, ang ikalabing-apat na araw, yan yung Passover. Kaya naka-red siya kasi high Sabbath yan. Yan yung pero Saan? ang mag-uumpisa lang siya sa takip silim kasi sa bandang 3:00 ng hapon, parang doon mag-prepare sila ng kanilang ah, handog o Passover yung meal. kanilang fellowship offering, yung Oo. pang kakainin nila pang Paskwa, no? Di ba? Yun ang parang iihawin nila. So, pagdating Saan ng mag-uumpisa? Saan mag-uumpisa ang pagbibilang bago makarating ng 14 sa days? unang araw ng Sa Abib, unang araw, ay day hindi 1 tawag ng ba Steve? Abib. New moon ng Na, Abib. nasa Ah, screen yung yung Oo, nandito, yung calendar. mababasa mo dito sa okay. significance, ayan o, beginning of months. Okay. Oo. Ito yung first weekly Sabbath, ang kasunod nito. I-explain natin yung kung bakit naging weekly Oo. Sabbath yan. Oo. Bakit naging weekly So, Sabbath? yung ikasyam, na yan ay ang triumphant entry, yan sinasabi nilang palaspas, araw ng Oo, linggo palaspas. ng Palaspas. Naka-open yung Kamosisa. Okay, this is Pearl. Ay, sorry. This is Pearl. Okay. Then, yung 14, yan yung Passover. So, sa umaga pa lang, tatanggalin lahat ng mga pagkain na may libadura. So, di ba? Okay. Babasahin ko sis, then i-point out mo sa kanila, no? Mm. Ah, kinabukasan ay pista ng tinapay na walang levadura. So, yung ika-15 yun. Oo. Yung Pitong, ito, yung 15th oo, day. ayan ay high Oo. Sabbath din yan. Pista ang unang araw ay dakilang Sabbath, kaya Oo, high naka-red Sabbath din siya. ito. Oo. Yung 7 araw first kayo kakain day, ng tinapay. Passover. Okay. 7 araw kayo kakain ng tinapay na walang pampaalsa. So, Mm. bilangin mo nga, mula sa 15 hanggang Oh, mula sa 15, oo, ito. 1, 2, 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the Oo, 7th yung day, bakit naka-red na high naman Sabbath ito? din. Kasi ito ay high Sabbath. So, ito yung Okay. last day ng Feast of Unleavened Bread. Paano siya naging high Sabbath? Last day ito, sis. Ikapitong araw Ikapitong araw ng 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 Feast of Unleavened Bread. yung Okay. una at ikapitong araw ay Feast of Unleavened Bread yan. Ngayon, ang Messiah kasi may inano yun, yan yung sa Day of Preparation na sinasabi nila, yun yung ika-20th day preparation Kasi, para sa Sabat ng oo. 21. Kasi ang Feast of Unleavened Bread ba 'yon? Oo. Ay Oo. isang linggo. Yes, isang Oo. linggo. Yeah, that's why At saka, pula siya. anong mga ginagawa sa Feast of Unleavened Bread? Huwag kayo sa 7 araw kayo mag-aalay kay Yahweh ng pagkaing handog. Pero Hmm. kung wala tayong tabernacle o wala tayong hindi natin magagawa yan, di ba? Wala tayong Oo. templo Tent ngayon. of meeting. Pero ang sinabi ng mensahero, dalawa ang utos diyan. Kailangan hindi kayo kakain ng tinapay na na may Na may pampaalsa. libadura. Oo, Okay. tapos ang pangalawa, kakain kayo araw-araw ng tinapay na Na walang 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 libadura. libadura. Aside, Okay. aside sa inyong regular meal. Pero Oo. yung mga regular meal nyo, dapat wala din yung mga papaalsa. Ano Walang yung mga pampasa. pagkain nyo, sis? Oh, yung mga natural lang. For example, gumagamit kayo ng ng yung mga Pampalasa. yung mga pampalasa. So, ang Mga Suka. mga natural, alisin ang suka, gumamit ng kalamansi instead na suka. Gumamit tuyo. ng asin Ganun instead ba? na toyo. Gumamit Oh, ng ano to, Hindi ba sa tinapay lang siya? ang alin? Ang leavening? Pati ba mga suka? Mga to? Yes, may meron leavening ang suka. May yeast po yan Okay. at pati ang toyo. How about Oh. yung soft drinks? Ay, mas lalong bawal ang soft lalo. drinks.
Kasi may Oo, yeast din yan. how about yung ano, yung keso? Ang keso ay inallowed ng mensahero, pati ang gatas. Oh, okay. Kasi wala daw yan na pangpaalsa. Yung mga Okay. skyflakes, meron din Sky, yan, no? meron din yan. Meron. Oo. Oh. Dried nga lang. So, pwede yung piyaya kasi wala yung papaalsa. Oo, walang Nilagyan lang ng pampaalsa ang palaman. piyaya. Pwede Oh, yon. Pero mga kailangan gumawa ka pa rin ng Kapatid. unleavened bread. Suman. Kaso, Pwede, Ang, no? oh, ay, pwede oo, naman pwede. sis. Walang papaalsa All yun. natural. Oh. Nilagang kamote, nilagang yes. Oo, yun ang mga pagkain Yes. sa unleavened bread. Mga So, nilagang gulay na Mga walang unleavened. walang Oo. mga pampalasa. Asin lang yan at kalamansi, ayos na. asin at saka kamatis. Oo, Pwede. kamatis, kalamansi, pwede yon. Pero wag tayong gagamit ng yung mga manufactured na sampalok. Kasi Pwede ano yung mahal yun, ng mga bunga. ingredients mayroon yan, ano? kasing ibang mga halo yun na hindi natin alam. Oo. So, Okay. natural. Pwede naman gumamit ng sampalok. Yung lang, bunga na ilalaga mo bilang pampaasim. Masarap yung sampalok na tinaltal tapos sahugan mo ng ng core. Ayan, sis, magbigay ka ng mga assignment mo sa Rodim, yung Yung may mga pagkain. Oo. Pagkain. Malapit na tayong mag-abib. Handa mo na sis Oo. ang iyong mga Recipe. natural organic recipe. Oo. Talaga, salad. Oo. Yung mga salad. Oo, balik tayo kasi baka Okay, gutuin balik. ako. Oo. Nagugutom tayo dyan. So, mapapansin yan, yung una at huling araw ng Salad na may pitong araw ng mayonnaise. Ah. pwede ba mayonnaise? Mayonnaise. Pwede naman sis kasi allowed yung yung gatas eh. Okay. Oo. Pwede yung Wala mayonnaise. Pwede, Oo. wala naman yan harina. Ay, walang pangpatubo. Oo. Okay, sige. So, papansin natin kulay red yung una at huling araw ng feast of i-point out nyo ha. Oo, Ito point out na sis yung una at huli na na araw. Yan. Yun yung unang araw, yung unang ika-15 araw. At saka Oo. at 21. saka yung ika-21, yan ay mga high Sabbath o dakilang Sabat. So, magkakaroon tayo ng banal na pagtitipon at hindi pwede ang survival work. No survival work. Oo, ang pwede lang diyan ay ang food preparation para may makain. Kumbaga Anong ibig parang kung sabihin? paano tayo nagse-celebrate ng Sabat, ay yun din ang gagawin natin sa High Sabat. Oo. Pero Okay. yung between yung ika-16 at ika-20 ng Feast of Unleavened Bread, yung ika-16 kasi is weekly Sabbath naman yun. Pero yung 17, ika-17 at ika-20, pwede ka mag-survival work dyan. Basta kailangan hindi ka kakain ng may pampaalsa Oo. at kakain ka ng tinapay na walang pampaalsa. Yun lang dalawang ng Oo. mensahero. Pakipaliwanag Pwede sis, sabihin. ano yung survival work? Yung Para sa mga ating mga trabaho, healers. yung mga Trabaho ang trabaho, binabayaran. oo. Yung common na sabihin hanap buhay, yan. Okay. Hanap buhay. Magdilig Kasi, ng kapatid, hindi. Magdilig ng halaman. pwede yun sis. Pwede Hindi naman. hindi ka man binabayaran doon. Gardener ka ba? Oo. Pwede yun. Maglaba. Wag lang sa high Sabbath sa weekly Sabbath. Oo. Mabigat na Pwede, yun. pwede. Maglaba. Oo, hindi ka naman, Mapapagod ka unless nun. High labandera Sabat, ka, weekly hanap buhay Sabat, mo yun yun, lang di ba? avoid Oo. natin. Unless labandera ka, huwag kang maglalaba kasi binabayaran ka ng ganung araw. O yung mga chef, paghahanap buhay mo yun eh. So, huwag kang maghanap buhay, mag-chef sa restaurant o sa kung saan ka man nag-chef. Ipahinga mo yun. Kung magluluto ka, para lang sa personal consumption. Paano yung may mga tindahan, sis? Siguro,
pag Sabat kasi pinasasara kahit yung mga manggagawa mo, di ba? Pagpapahingayin Ay, mo. Sabat lang. Pero dito sa unleavened bread, pwede Ay, naman yung ano? ano, oo, pwede. Kasi yung 17 to 20. Kasi yung Oo. 16, laging weekly Sabbath yan eh. Oo. Oo. So, anyway, i-explain natin mamaya yan yung yung, siguro explain na rin natin. 'Di ba, matatandaan nyo si King Yahushai, dineclare siyang hari sa ikasyam na araw, yung triumphant entry niya. Oo. Tapos, parang second, weekly Sabbath yun. Tapos, King Yahushua siya dyan. Nung ikalabing-apat, hinuli siya dyan. Tapos dinala siya kay Anas. Kaya lang si Anas ay yung ni Kayapas yun eh, yung biyena niya. Kaya retired na siya, sabi niya kay Kayapas na lang. Kaya lang, pagsapit ng umaga niyan ay high Sabat na. So, nanatili siya sa kulungan. Hindi pa siya nalitis. Tapos yung ikalabing susunod na araw na naman, ay weekly Sabbath. Yung mga yellow kasi yan, weekly Sabbath yan. So, hindi rin siya pwedeng litisin kasi at saka busy ang mga ang mga pariseyo, di ba? Ang mga pare sa templo. Kaya dalawang araw siya naglagi sa kulungan bago siya nalitis. So, so makikita niyo, sa 16, sa 17, dinala siya kay Kaya pa. Kayapas. Sa significance, kasi meron tayong day, feast, at saka yung significance. Under sa significance, dyan yung nangyari kay King Yahushua. Dinala siya kay Kayapas. Pero sabi naman sa Hero, si King Yahushua daw ay dinadala sa gabi. Kasi iniiwasan nila na magkagulo ang mga Israelita o ang mga ibang tao. Kaya sa gabi siya tinatravel. So, magdamag siya kay Kayapas. Tapos kinabukasan na naman, so nung hanggang umaga, tapos nung ika-18 araw, dinala naman siya kay Pilato, yung governor that time. Kasi sabi nung pare, dali sa governor. Kay Pilate naman, sabi nga nung asawa ni Pilate, wag ka makialam dyan kasi nanaginip yung asawa ni Pilate na siya, isang taong banal. So, ang ginawa naman ni Pilate, nung malaman niya, in-interview niya si King Yahushua, hindi sumasagot si King Yahushua. O, sinabi mo, ako hari. Tapos, so, ang sabi ni Pilate, nung malaman ni Pilate na siya, taga Isang hari. Nazareth, Oo. Na oo, isa siyang na hari. Oo, kaya lang sabi niya sa malayong lugar, malayong Oo. panahon. Pero nung wala siya makita, ngayon nung malaman niya na taga Bethlehem siya, Nazareth ba? Nazareth. Sabi niya, Hmm. pinadala siya kay Herod kasi si Herod ang hari ng lugar na yon. Oo. Kasi si Pilate ay governor ng buong Judea, pero may mga hari-hari at sa bawat, kumbaga parang mga bawat tinibigay niya, mga hari. Pinadala siya kay Herod, kay King Herod. Ngayon, si King Herod, excited na makuha, kasi gusto niyang magpakita ng mga kababalaghan. Nababalitaan niya kasi si Hmm. King Yahushua. Hindi nagpakita ng kababalaghan si King Yahushua. Nagalit. So, nainis Oo. siya, di ba? So, Binalik kay binalik niya Pilato. siya kay Pilate. Isa ka 20 araw. Ngayon, kaya lang, itong nung ika-19 ng gabi, nung madaling araw. Ngayon, nung madaling araw, ng ika-6 o ika-3 oras, parang yan, 9 a.m. yan eh. Ika-3 oras, 9 hour. sabi ni Pilate, diyan siya nanghugas ng kamay. Kasi wala ako nakikitang kasalanan ng tao ito. Naghugas kami siya dyan. Tapos, sinentensyahan siya, kapalit ni Barabas na yung isang kasi
Kasi pag araw ng araw ng kapiyastahan, nagpapalaya sila ng isang kriminal. Pero ang sabi ng mensahero, scripted yan eh. Talagang nag-usap na si Pilate, si na Herodes at saka si Cayaphas na ipapaano talaga na ipapapatay ang Mesaya. Kaya kunwari palabas na lang nila yan na, sinong palalayain ko? Ang Mesaya ba o si Yahweh Shai ba o si Barabas? Si Barabas, ang clamor ng mga tao. So, kaya doon naghugas ng kamay si Pilate. So, yung ika-20, yan ang day of preparation. Yan tinatawag na day of preparation para sa High Sabbath na ikapitong araw ng kapiestahan. So, dyan siya, pag 9 o'clock, ika-3 oras, yun siya sinintensyahan. Tapos, nagbiyahe na sila, dala-dala ng Mesaya ang krus ni Haring Yahweh Shai ng ika-12 noon o kaya ika-6 na oras o ika-12 noon. Kasi syempre nag-umpisa tayo ng daybreak, di ba? Yung bukang liwayway. Kaya pag sinabing unang oras ay yan, alas 7 ng umaga. Ikalawa, Alas 7? alas 8. Ikatlo, yun na ika-siyam ng umaga. So, nung ika-6 na oras, that means 12 noon. Dun ipinako ang Bisaya. At ika-siyam na oras o 3 o'clock, doon siya nalalagutan ng kinuha ang kanyang kaluluwa o diwa pala, rather nalagutan na yung diwa niya. So, yun yung sa ika-20th day na matay ang Messiah natin. Tapos doon, dahil mag-high Sabbath ng the following day, kailangang mailibing na siya bago mo magkinabukasan. Kung ililibing siya ng madaling araw, masyadong madilim. So, pinilit nilang mailibing ang sa tulong ni Joseph Arimatea at saka ni Cornelius, yung yung mataas na ranggo na Romano. Tinulungan niya yung matulungin sa mga sinasabi nila mabait o matulungin sa mga Israelita na Mapagkawang gawa. Romanong oo. So ayan, yan yung istorya. Tapos nung ika-high Sabbath, so kung titingnan natin, tama-tama talaga ng mensahero kasi tatlong araw, tatlong gabi siya sa loob ng libingan. Kaya sa ika-3 mula sa 20th, 23rd day ang kanyang nagsimula siyang mabuhay muli. At siya nabase sa kasulatan, ang Mesaya o si Haring Yahushai ay muling nabuhay sa araw ng Sabat. Kaya diyan natin base diyan sa sinabing niyan, doon tayo nag-compute ng araw ng Sabat. Kaya kung magbibilang tayo ng 7 araw pabalik, papatak yan sa ikalawang araw, ang unang Sabat ng taon, ng unang buwan ng Abib. So, every second day of Abib is the first Sabbath of the year. Ang unang araw ng papahinga ng taon. So, every year, di ba, nagkaroon tayo ng reset tuwing Abib. Sinabi ni King Yahweh Yahweh the Son kay Moses noon, ito ang magiging umpisa ng iyong mga buwan, yung Abib. Kumbaga, yun ang New Year. Kaya, every Abib, nag-reset tayo ng mga araw. Kasi hindi naman sa Hebrew calendar yung Lunes, Martes, o yung Monday hanggang di ba? Kumbaga, ang Hebrew calendar ay una, pangalawa,
Meron tayong terminology sa Hebrew pero hindi ko alam sis. Meron ka ba nun? Yung, Yung mga first day, second day, wala hindi na ko ako ganun. na-prepare yung Oo. first day. Pero kasi hindi naman pero dito sa ating hindi natin nilagay yon. Kasi ni-retain natin ang ang English words, di ba? So, yung first and second, na lang tayo sa first day, second day, third day, hanggang seventh day ng isang linggo. So, kung pwede nyo siyang i-plot, itong ginawa yung 1 to 23. Tapos, yung ika-24th day, unang araw. So, di ba, ika-24th day, ay yan ang unang, yung feast of first fruit. Pangalawang, pangatlong kapistahan natin. Kasi ang tandaan natin, yung nasusunod yan, yung first, Passover. Ang second feast natin, yung Feast of Unleavened Bread, na 7 araw. Ang pangatlo ay yung Feast of First Fruit. Ano ang nakalagay na significance dyan? Before dawn, Yung madaling araw nito, bago yung madaling towards the araw, towards first the first day, day, King Yahweh King resurrected and Yahushua met resurrected. Mary Magdalene. Mary? Si Mary Magdalene to eh. Oo. Sa Matthew 28, 28 verse verses 1 1 to to 10. 10. So, kung makita nyo yung mga corresponding verses yan, para i-double check nyo, i-cross check nyo, reference. So, na muna tayo? Punta muna tayo. Basahin muna natin ang, Dali. basahin ko na lang. Pista ng unang, okay, ikaw sige. May Yung katanungan? sinabi mo na doon tayo mag-backward. 23. Yung, every 7 days. Kasi 'di ba, ang kasi natin, ang reckoning natin, ika-23 araw ng Abib. Yung naka-red na, 'di ba? Ika-23 araw. Ituro mo nga sis. Yung Ito 23rd day. Yung Yung 23rd, 23rd. Ayan. Diyan ito. ang reckoning lagi natin taon-taon. Ika-23 araw. Ngayon, kung bibilang ka ng 7 araw, so, pabalik, yun Pabalik. ang magiging pangalawa. Kung bilangan nyo, yung 23, so yung 22, 21, bilangin mo nga sis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 16, di ba, babagsak ka sa 16. So, 1, sabat 2, yan. 3, Then, 4, bilang Sabat, ka 5, na ng oo. 7 6, araw. 7. Oo. 1, Weekly Sabbath 2, uli yan. 3, 16, 4, 17. 5, 6. 1, 2, Yung 3, yellow, 4, 5, 16. 6, 7, 8. Di yung 3 ang first Sabbath. 2, Ano ba? 2 sis, 2. Paano yun? Halimbawa, yung Tingin ka sa 20, kalendaryo. yung 23, yun ang Sabbath na naman yun. Sabat yun. Yun ang Oo. sabat kasi doon 23rd nabuhay day. ang, Tapos mag-backward tayo ng 7. 1, oo, 2, bilang 3, ka, 22, 5, 21, 7. Di ba 16? 3, 4, 5, 6, 7. 3 ang Tingnan nyo nga. Kasi 12 and 13, pinagsama ko kasi 1, 2, kulang sa 3, space. 4, 5, Yung 6, dalawang 7. bilang nung Oo. 1, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7. 1, Pang-pito yung 16. 3, yung 3 to 7 Backward. yan, ilan yan? Ilan? 3, 4. 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 ang ika-7th 3, day. 4, 5, 6, 7. 1, 3, 1. Yung 3 to 7, 5 days siya na. 5 days siya. 1, 2, 3, 4, 5.
Oo, 5. Tapos, 6 1, yung 2, 8. 3, 4, 5, 7 6, yung 9. 7. Okay. Oh, Ay, 7. So, ano yung 9? 9 is 7 siya. ano, Sabat din. Sabat. Ayun, 1, ang Basta Sabbath. six, basta 6 days ang in between. 8, Basta 7, 6 days ang in 5, between 4, nila. 3, 2. Anim Okay, na araw okay. ang Oh. Okay Tapos, na. pagitan. galing naman dito sa ano, sa 10. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16. Sabat uli. Another Okay. 7 days. Asa 1, 17. 1, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 3, 4, 4, 5, 5, Basta 6, yung nalito ako 7. doon sa Ayun. 3. Oo, Ako doon 7. sa Okay. Sa 3. 23rd, Sabat 1, uli. 2, 3, 4, Oo. 5, 6, Oo. Mm. Basta 7. 6 na araw ang pagitan ng mga Oo. Sabat. 3, Yes, Para 2, yes. 3. Yung formula, Okay na, yung okay na. formula ang inaano namin ni May Sis Rodin. pinagsama kasi doon, nalito ako tuloy. Ah, Okay, okay. pero, Maraming salamat. okay. Tapos ito namang 24, on the 24th day from Abib. Ito Mm. naman yung itinakda na nakasulat diyan sa ano sa Torah na Ah, ipagdiwang ang first basahin fruit. ko muna basahin ko Okay. muna. Okay, Okay. sige. Yung Sige. pista ng unang bunga, ito yung pangatlong kapiestahan ng Alayam. Sinabi pa ni Hawa kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila tuwing anihan, ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng kanilang unang ani. So talaga springtime ang unang anihan, di ba? Oo. Springtime. So Mm-mm. tamang-tama talagang buwan na yung Abib. Ito ay handog na itinataas sa harapan ni Yahawa upang ito ay maging katanggap-tanggap sa kanya. Pag Mm. yung wave offering, tandaan Oo. nyo, ang wave offering, yung itinataas, ay hindi yun sinusunog, kundi yun ay napupunta sa mga saserdote. Kasi yun ang Okay. mga Levita. Kasi di Mm. ba, ayun ang kanilang mana. Wala naman silang manang lupa. Kaya yun ang kanilang ah, mga Share. supply of Oo. share. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. O yun, yung araw ng papahinga. Di ba yung araw na nabuhay? Pagkat yung yung sabat na susunod sa kapiyastahan ng ah tinapay na walang pampaalsa, di ba doon nabuhay ang Bisaya? Yun ang susunod na Sabat. Tapos susunod noon, yung first day after the araw ng pagpamahinga, yun ang day of first fruit. Sa araw na Mm-mm. iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong 1 taon at walang kapintasan bilang handog na susunugin kay Yahweh. So ito ay burnt offering. Sasamahan ninyo ito ng isang salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. So yun ang magiging supply na tinapay ng mga saserdote sa ano no. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahawa. So yung word of huwag kayong kakain ng tinapay o trigo. Verse 14. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ng inyong lahi sa habang panahon saan man kayo nakatira. So, ibig sabihin, huwag kayong kakain ng tinapay o trigo. Kailangan, ang mauuna ay ang alahayam. Kasi yung unang bunga sa kanya. So, huwag muna kayong kakain, no? Huwag muna kayong nititikim. Dahil ang first fruit ay sa kanya. So pagka naialay na, saka pa lang tayo pwede kumain. Paglilinaw, ang terminong saan man kayo nakatira ay nangangahulugang ang mga handog na susunugin ay maaari ring gawin kahit saan sa mundo at hindi lamang sa Jerusalem. Ito ay gagawin magpakailanman mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. So, forever hanggat may langit at lupa ang kanyang mga kautusan ay hindi magbabago. So far, last time I check, may langit pa at may lupa, ano? So, dapat gagawin pa rin ito hanggang ngayon.
Okay? Pista ng mga linggo. Pwedeng basahin muna natin, di saka natin pakita uli yung ano. Okay. Okay, pista ng mga linggo. Bilangin ang 7 sabat mula sa araw ng paghahandog ng itinataas na unang bunga. O so, ibig sabihin, 7 sabat ulit mula doon sa sa first fruit. Bibilang kayo ng 7 sabat. So 49 days yun, di ba? Sa ika-50 araw, so ano na naman to, pagkatapos ng ika-50 araw, yung first day of the week uli yan. So tapos na yung sabat nun, kita-7 sabat. Sa ika-50 araw na siyang araw, pagkatapos ng ika-7 sabat, maghain kayo ng bagong ani kay Yahweh. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng papamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil kay Yahweh. Saan man kayo nakatira, magdala kayo ng 2 tinapay na may pampaalsa. 1 salok ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog na itinataas ninyo mula sa unang ani. So usually harvest season na naman yan. Pero usually mga prutas. Ano ba tayo dito sa Ophir? May, ano ba yan? Pangalawang ani ba yan? Ng taon? Unang ani ng Siguro, taon. siguro ibang crops yan. Unang anihan ng Siguro taon is March, April. So ito naman siguro mga ibang crops naman ang ano dyan. Prutas, kaya lang ano din eh. May barley din ba yan? Yan Sa ang panahon na palay yan? yun, sis. Oo. Wala, Palay kasi nga, naman. October, ang October. usually yan kasi kung palayan ang meron ka, palay lang talaga ang maaani mo sa within Panahon sa ng time na yan. sa atin Anihan. parang June Sa yan eh, panahon June. na yan, Mga prutas ano din, ng palay mga yan eh. melon. September, di ba? Yung Hindi, mga iba, June to. Mga yung June. iba na prutas ang mga pananim. Oo. Mga melon, mga ano yan. Tapos na yung mga mangga. Okay. So magdadala rin kayo ng 7 tupa. So another offering uli ano. Siyempre naubos na yung unang in-offer nyo sa mga saserdote. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 taong gulang na walang kapintasan. Okay. Siguro yung tinapay na may rather yung harina na may olive oil, hindi yan nasisira, di ba? Oo. Hindi yan inaamag. So yun ang magiging supply na tinapay ng mga saserdote for 7 weeks. 7 weeks. Abot ba yun? Kung malinis ang siguro, preparation. Siguro. Okay. Ito Kasi magdadala rin kayo ng 7 tupa na tig-1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito ay susunugin kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. So alalahanin natin merong alaalang hindi lahat ng pagkaing butil ay sinusunog. Dumadakot lang ang saserdote. Yung the rest, pagkain nila yun. Di ba? Sa dakong banal. Sanktuaryo. Verse 19. Pero sa panahon natin ngayon, magdadala ng 1 turo, 2 kambing, paano yan? Wala tayong halaran. Diba? Siguro sa may mga halaran yan, magagawa nila. So, Pero- ma-apply yan sa panahon natin ngayon kapag may halaran. Oo. Tapos pag wala naman tayong sacerdote, siguro i-share na lang yung fellowship, no? Yun. Kasi at saka yung sin offering kasi wala tayong walang sacerdote. So wala tayong parang sin offering. Kasi sacerdote lang pwede niyan. What about yung elder? Pero wala pa rin tayong tent no? Oo. Kahit may elder tayo. Kung ang elder ba ang meron, pwede na ba? Magpadala tayo sa BTK.
para sa sin Wala offering. rin silang Wala, sacerdotes. Ang wala. pwede lang nilang gawin niya fellowship, burnt offering, ayan. Yun lang ano eh. Hindi ko alam yung ano, hindi kasi ang burnt offering para kay ano naman yon, kay Aba. Tapos yung fellowship, pagkain yan natin, kasalo ang Aba. Yung susin, ah sinong kakain nun? Kasi wala naman saserdote. Sinong Wala, kakain ng wala. sin offering? Wala eh. Oo. Kaya wag na lang magkasala. Diba? Yun, talaga yun. Hindi natin Walang, yan nalinawan sa mensahero na sana na itanong natin bago siya oo, namatay. kung pwede ba yung mga elder na Kung pwede kumain? ang mga elders na kumain ng sin offering. Oo. Pero kung ano, kung ibabase natin doon sa sinabi na wala, kumbaga ang mga leaders, mga elders, ay maaaring gumanap ng mga gampanin ng saserdote, ay maaaring sila rin ay makaganap sa gawain na yan. Oo, kasi sinabi naman baga, 'di ba, na Walang sino natitirang yung handog. sinabi na kung sino ang pinakamatanda among sa inyo, Oo. karapat-dapat. Kasi mayroon na din kasing mga mga president sa Torah, kagaya ng ginagawa si Job, 'di ba? Oo, Nagsisin offering siya para sa kanyang sa mga mga anak. anak niya. Oo. Pero kung mag-offer tayo, dapat may gagawa ka na another halaran. Oo, yun lang. Kung may halaran ka. Pero kung wala ka Oo. namang halaran, kahit mayroon kang elders, hindi rin naman siya pwedeng mag-function. Dahil Oo. inutos ng ating alahayam na doon ka lang pwedeng maghandog Labas ng sa, kampo. sa Oo, lugar na kung saan itatalaga niya ang lugar na yon, at ikaw ay gagawa ng altar para sa kanya doon sa lugar na Oo. yon. oo nga 'no, naka-instruct yan, eh. Saka sinong May oo, yung instruction. kakain. Siguro Hmm. maaaring ano, kung talagang gusto mo mag-sin offering, sa Sa norte. mga elders, Kaya oo. sa norte, no? Yung talaga inonoy to mesero. Oo. Cavite, yan. Pwede yan. Pwede ang yun, sa Cavite at saka sa Norte, yun. Pero Kung gusto mo meron ba ganun. silang officiating minister doon? Minister ba tawag? Officiating na Meron ano, pa naman ano silang elder? saserdote doon na gumaganap, Meron. Na-anoint na ng mesero, di anointed ba? ng mensahero, at Na hindi hindi rin Hindi nagpa-rebut. iniwan. nag-defile. Hindi Oo, hindi na-defile. rin iniwan ang katuruan ng mensahero. Very good. Saan norte mga kapatid? Pangasinan. Kay doon sa Pangasinan. oo, Pangasinan. Pangasinan? Tsaka Cavite, Laguna. Cavite. Cavite lang. Okay. Kasi mayroong halaran Hindi, doon. kasi kung Parang yan na lang yata ang nandun kay natitira na mayroong halaran at mayroon ding anointed kay na saserdote. Mhm. kay Priscille, kay Priscille, Talaga nag-mention pa si Cicero Oo dito. nga eh. ay, I'm so, ay doon. Ayun. Oo. Okay. Ingat lang tayo sa ating mga ano. Oo. Wala munang mga pangalan na ating babanggitin para At saka safe tayo. mga marites, ano? Oo. At maiwasan ang mga marites. Oo. Okay. Verse Oo 19 nga. tayo. Okay. Mag-aalay pa kayo ng isang kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tig-iisang taong gulang bilang handog pagsasaluhan. So, kailangan maraming convocation to, 2 kordero. Ito yung kakainin, ito yung fellowship offering. Verse 20, ang 2 kordero ay itinataas ng saserdote sa pasensya ni Yahweh para i-wave, no? Kasama ng 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon. Isa man ay walang magtatrabaho. So,
ano din, Sabbath of rest din ito, yung ano, yung first fruit, no? Ang tuntunin ito, ano din pala to, yung Feast of Weeks. Ang tuntunin ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhang naninirahan sa inyo. Ako si Yahawa, ang inyong alahayam. May signature uli siya. So, may katanungan po ba? Yung mga ano, pwede nyong i-chat. Yung mga ayaw yung Ano yung ah, last verse binasa mo, sis? verse sa 22. Naiwang buhay? Ano yun? Uhay. 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 Okay. Sorry ha, Uhay. uhay ba to? Uhay. Uhay. Ang inyong naiwang uhay. Yun. Napupulutin. Hmm. Ano nga ba yung uhay, Okay. mga kapatid? Yung Yun yung bunga bunga ng ng palay. Butil. Butil siya. O Okay. hindi lang siya Yung butil. butil Yung ay uhay. nakakabit sa uhay. Yes. Yung parang head, yung mga ano Oo. niya. Yes. Okay, sige, alam mo na. Pista ng mga Okay. shofar. Actually, medyo kailangan maingat ka ditong ano ng new moon reckoning kasi ito ang dito magbabase ang Day of Atonement natin. Sa pista ng mga shofar, basahin ko muna, no? Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw na ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na pagtitipon. So magiging Sabat uli yung first day ng pitong buwan. Gugunitain ito sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga shofar. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho. Kayo ay magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog. So burnt offering uli ito. Sa pagkaing handog, burnt offering. So itong pagpapatunog ng shofar, walang sinabi kung anong oras. O every 3 hours ba yan? O kung kailan may convocation? Ang Sa banal na pagtitipon eh. bali ang instruction natin sa mensahero ay sa tuwing may pagtitipon. So kung tanghali kayo magbe-blow. Pag umaga ang Oo. pagtitipon, umaga. Oo. So walang specific na oras, ano? Oo. Oo, okay. Hindi dito nasabi yung kung ano ang mga kahulugan ng pagbo-blow ng shofar. Wala sis, pakibigay. Ah. At saka pwede kang up to sawa, mag-blow ka dyan. Yan ba yun? Pwede naman, oo. Mm-mm. Siguro sa madadaanan natin sa aklat ng Deuteronomy. Oo. Ito yung mga procedure kasi itong Oo, yung Leviticus mga eh. procedure kung ano hindi, yung mga mga tanda ng Oo. blow ng shofar. Like for example, yung kapag may labanan, ano yung hihipan nila. Ilan, oo. Kung Oo, ilang kung ilan ang beses, hihipan gano'ng nila. kahaba. Oo. Kasi may mga code yan eh. Yes, Oo, so parang pagtawag may sa mga mga code. halos Oo. lahat sila may shofar kasi lagi sila nagkakatay ng mga Oo. ng mga ram, di ba? So Kasi talagang may count ito sis, 'di ba? May mga bilang yan Oo. kung ilang hindi Ilang nasusulat blow. sis eh. ilang blow ng Kung shofar. ilang blow at kung paano, Oo. paano Siguro sa siya. bandang madadaanan natin yon. Kung Madadaanan gaano saka- natin kahaba, siguro, oo. sa aklat ng Kung ng sabay-sabay. Deuteronomy. At saka Pero kung natatandaan ko sabi ng mensahero, pag malakas ang ulan o masabi mag-blow ka ng shofar. Oo, mag-blow ka ng Kasi yung shofar. frequency noon nakakaano din ng Kaya Oo. ng mga kampanilya, nakakabago din yan ng weather. Kaya pag may malakas na bagyo daw nung unang panahon, yung mga kampanilya sa mga sa mga sinasabi nilang simbahan. Pero actually, yung mga simbahan na yan, hindi naman Katoliko ang mga yan eh. Hindi kasi Pero yan, ibang naman topic kasi yan. ang ang kampanilya naman
yan ay palatandaan din nila kung ano ang kaganapan, anong Oo. nagaganap. Kung may sunog, kung may ano Oo. yan, mga signal Kasi nagpapatunog sila ng kampana kagaya ng may ikinakasal, may oo. inililibing, may mga piyesta. Inano na lang yan eh, Oo. nire-purpose na lang ng Yes, simbahan. Pero oo. actually, Na hindi ng supposedly, Roma. yan ay Hindi, shofar, hindi oo, kampana. oo, sa mga ano, sa Oo. mga nire-purpose na lang nila. Pero actually, Oo. hindi talaga Roman Catholic Ang nila alam na ko yun. lang na ginagamitan yan nung maliit ako, yung pagka may namatay, yun nagsusuper. Oh, hindi, Nakakaano nagpapatunog din ng nga daw eh. kampana. Oo. Anti-parasitic din daw ang tunog ng ng mga kampana eh. Anti-parasitic yung frequency niya. Kaya at saka pag may bagyo, yan, pang ano Oo. yan, Pag may mga pagbaba. kalamidad, yun, Oo, nagpapatunog yan. sila ng Kasi shofar, ay ng oo, kampana. oo. Kasi noon, kaya siguro binago, kasi pag noon na ikwento sa akin, na pag siya mag-ano na yung mga magtatawag sila ng shofar. Sinusugod sila ng mga mananakop at pinagpapapatay sila. Kaya iniwasan na nila magpatunog ng shofar. Kaya siguro yung mga kampanilya na lang ang ginamit nila. Yung at ginamit din ng na ginamit ng mga Kolonyalismo. Romano. Kolonyalismo. Oo. So, Sila ang iba nag-ano. yung kaya natutukoy kung saan sila nagtatago. Natutukoy sila dahil sa shofar. Kaya So, yung ano ba yung sinabi ng ng mensahero tungkol sa pag-reckoning ng new moon para maano natin yung kung yung Abib at saka yung pista ng shofar kasi medyo yan kailangan nasa eksakto ang ating pagre-reckon dito kasi ito ang nagiging basehan ng weekly Sabbath sa Abib. Tapos ang naman ang Day of Atonement, ang pinakamahalagang kapistahan o Sabat sa buong taon dahil diyan nagbubuhos ng nagpapatawad ang ating alahayam sa ating mga kasalanan sa Day of Atonement. Kaya kailangan saktong araw na sinabi sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. At magbabase tayo dun sa new moon na paano nga ba yun na nire-reconcile? Yung sa Kasi yung ordinary new moon kasi 'di ba sis, appointed feast. Pwede yung oo. pagpaliban. Pwede sa dalawa, ikatlong araw kung kailan mas convenient. Pwede kayo mag-celebrate yan anytime na basta nagkaroon na, lumampas na ang new moon, pwede na kayo mag-feast, di ba? Magdiwang kahit hanggang ikatatlo, 5 araw. Pero pag Abib at saka Feast of Shofar, kailangan malaman, ma-recon natin kung kailan talaga ang first day. Ah, Ano ba yung sinabi naman sa Hero dun, sis? oo. Ah, pansinin mo yung dito sa graph natin kung anong kahalagahan ng reckoning sa new moon. Kasi dito Oo. natin makikita yung Day of Atonement. Oo, sa first day, Oo. yun ang unang count natin, yung first. Kailangan tama yung Oo. first day mo. Ang Para first malaman natin day, yung oo, 10th yung day. first day dapat ng new moon ng Feast of Shofar. Magka-count ka Oo, doon yung ng seventh moon. 7 days. 'Di ba? 7 days. Hindi. Ah, Ninth day. on the Yun yung ninth ninth day. day. Sa Yes, 10th oo. day kasi yung Sunset to sunset ito, yung ating Day of Atonement. Oo. Kasi ang Sunset sabi to night. ng mensahero, nung araw, 'di ba wala namang mga NASA, walang mga technology na nakikita yung exact na paglabas ng buwan.
So ang paglabas ang new moon na itinuturing na sabi ng mensahero ay yung black moon. So hindi pa yun nakikita ng naked eye ng mga Israelita. Kasi sila ay titingala sa langit at hahanapin nila kung lumabas na ba ang buwan. Kaya ang nakikita nila ay pagka yung medyo lumiwanag na ng konti, may parang crescent Crescent moon moon. na siya. Oh. Oo. Ibig sabihin, kapag nakita na nila na lumiwanag na ng konti, mga nasa second or third day na siya. Or second day ng Mm. new moon. So, ikalawang araw na, ibig sabihin, lumitaw na yung dumating na ang new moon, ikalawang araw na ito na nakita So, nila yung tanda lang yon, hindi liwanag. siya yung new Oo. moon. Tanda lang, no? Oo, yung tanda na nag-new moon na. So, yun pala, doon pa lang sila magsa-celebrate ng new moon. Pero itong makikita natin dito, eksakto ang bilang na magsisimula ka dito sa first day ng Feast of Shofar na new moon. Bibilang ka ng 5 araw mula doon sa Feast ng Shofar. Hindi, Siyam. Ay, siyam. Oo, siyam na araw. Sa ikasyam na araw Kasi, na, oo. sis, paano yon? Kasi, yung sinasabi nila, crescent moon kasi, yun ang ano daw, yung sinasabi nila, dapat kung kailan ang crescent moon, yun ang first day. Pero, di Hindi, ba, hindi. oo, paano ba? Kasi ang sinabi ng mensahero, 'di ba? Hindi pa nakikita yung first day kasi wala pang liwanag 'yun. Pero 'yun na ang bilang ng new moon, yung black moon, yung makikita natin sa mga kalendaryo, Kung ano sa yung black moon. oras. O So, ang anong sinadya, oras 'yun, noon 'di ba? kasi, nakadepende lang sila sa visual. Ngayon, kaya lang yun, usually, paano pag madilim, ganon? So, Oo. at saka, wala pa yung mga Chinese calendar nun, mga Yes, NASA, mga oo. ganyan. Ngayon kasi, sakto na. Oo. Ibig sabihin, ng first day, kasi lagi tayong dinidrill ng mensahero noon natatanda ko Oo. sabi niya, pag lumabas na ng alas 3 ng alas 3 ng madaling araw ng Martes. So, kailan ang first day nun? Eh, di Lunes. Di ba, Oo. lagi niyang tinatanong tayo, di Oo. Lunes? Lunes Kasi, kasi ang reckoning is sunrise to sunrise, oo. 'di So, ba? yung 2, pagdating ng 6, second day na yon. Kasi, Oo. saka, ang tanong niya sa atin, oras. Oras ay sinasabi, hindi ko kailan Oras. ng, Oo. reckoning. Kung lumabas ng, ng alas 8 ng gabi, ng Webes, anong first day doon? Eh di Webes, alas 8 ng gabi Kasi covered pa siya ng first day, di ba? Pag hanggang, kaya tini-check din natin sa calendar, sa Google, kung kailan lilitaw ang araw, yung sunrise. Sakto, kailangan, nakalabas na ang buwan noon. Pag hindi pa lumabas ang buwan noon, ibig sabihin, dun sa araw mismo yun, ang first day. Pero pag nakalabas na ang, nag-new moon na yon bago mag-sunrise, ang first day, yung the previous day. Di ba? Halimbawa, 5:45 ang sunrise, 5:45 AM. Lumabas ang new moon ay sinabi 5. So ibig sabihin, pag 5:45 ng Lunes, so ibig sabihin ang new moon nun ay linggo. Kasi hindi pa lumabas ang new moon, hindi pa nagsa-sunrise. 'Di ba? Oo. Alam mo, So, critical ito sis na Feast of Shofar. Pag nagkamali ka ng reckoning mo dito sa Feast of Shofar, magkakamali ka din sa Day of Atonement. Kaya diyan tayo at saka, oo. nagkaiba-iba ng pagdiriwang. Kasi yung Oo. iba, itinuring nila na ang second day ay ah, parang halimbawa nag-start lumabas ang buwan ng Sunday, inano na nila, kinount na nila yon as first day
na Oh, dapat, yung visual nila, oo, kita yung crescent, di ba? Yung palang oo, first day nila. yun ang Pero oo, kahit, kinount na nila yun. pero actually, ano minuto lang yan, lalabas na ang ano, kaya lang hindi makikita ng iyong mata. Oo. Actually, continuous naman yan. Hindi naman tumitigil ng ano, ng block yan ng isang oras eh. Hmm. Continuous ang galaw. Although, hindi na nakikita ng naked eye. So, yung Oo. crescent moon kasi is tanda lang yun. Hindi siya Hmm. yung new moon talaga. Which is ngayon, sakto na. Meron na tayong ano, NASA o Google mo na lang. Kailan Oo. ang new moon? Sakto pa nga eh. Tapos yung mga Chinese calendar tayo, siguro naman Chinese calendar, eh meron silang sariling ano, reckoning ng mga oras, di ba, saktong oras, hindi naman ano yun talaga sa West. Kasi nagbabago sila in seconds eh. 2 o 3 seconds, nagbabago yung kanilang ano eh. Hmm. Ah, so, ito yun ang ano yun ang base sa sinabi ng mensahero. Kasi tinatanong niya tayo, halimbawa, lumabas ng ano, ng Lunes, ng madaling araw na ganyan. At tanda ko, tinatanong niya tayo nun eh. Lunes ng Oo. madaling araw ng 4, ang new moon. Kailan ang first day nun? Sabi naman linggo, di ba? Tanda mo yun, sis? Oo. Kumbaga, hindi na natin kailangan pahirapan ang ating sarili na Oo. ano. Although, ang mga katutubo kasi, yung mga tribo natin sa mga sinusunod nila kung paano reckoning ng kanilang mga ninuno. Ang sabi nila, kung kailan ang full moon, magka-count sila ng 15 days para malaman nila na nag-new moon na. Tama naman, 15 days, Oo. sigurado na nag-new moon na yon. Pero kasi, yung sinabi ng sultan, meron na tayong oras ngayon, meron na tayong saktong reckoning. Mahirap kasi, lalo na pag panahon ng Abib at saka ng Feast of Shofar, kasi yun, doon ka magbabase ng mga kapistahang susunod. Tulad ng yung sa Abib kasi, doon mo ibabase ang lahat yung first mga kapistahan at saka yung magiging weekly Sabbath for the whole year. So, dapat Hmm. sakto yon. Tapos, pati yung sa Feast of Shofar, yung Day of Atonement na pinaka-importanteng kapistahan na ibinigay ng alayam. Kasi yan ang pagbabayad sala, pagpapatawad na binigay na panahon, araw na pagpapatawad ng alayang sa atin. So, hindi dapat Oo. nagkakaano. Pero sinabi naman nila yung intention. Pero sinabi kasi ng mensahero, ah, ang ginagawa kasi ng mga Jewish, yung nasa Israel kasi, meron silang day o rule of postponement. Kahit i-google nyo, rule of postponement, lagi nalang pinopostpone. Kaya, kung sinabi ng alahayam na ika-10 araw at nag-celebrate ka ng kay labing isa, parang wala na, Pinospone mo. nawala na Oo. yung ano. Eh, So dapat daw, ito lang ang pinagbilin sa atin na dapat ang Day of Atonement ay sakto. Hindi pwedeng oo. ipagpaliban. Oo, kasi ang At saka yung mahalaga dun weekly sub, yung oo. basbas niya, Oo. no? Yung blessing niya. Dahil yun Oo. mismo sa araw na yun ibubuhos ng alahayam ang kanyang kapatawaran. Medyo nagkamali nga ako dito sa graph eh, kasi 9 ang nilagay ko. Actually, 9 to 10 yan. Oo. 6 day pa to. Ang six kasi mga ano yan, yung kapistahan. Pag first, second, third, fourth na mga kapistahan yan. Ang pang-anim na kapistahan na ay Day of Atonement. That is actually 10 araw. Kaya lang, nag-umpisa tayo ng sunset na ikasyam na Oo, araw. sunset ng on the 9th day. Napaka-ano talaga ng abab. Hindi niya pinahirap kasi usually, kung mag-umpisa tayo ng sunrise, may hirapan tayo kasi magugutom tayo maghapon. Samantalang to, pwede tayong kumain din. Usually, natutulog na lang tayo sa gabi. So, di Hmm. natin mararamdaman kung magutom man tayo. And then, stabilize na yung ating blood sugar na stable na siya sa magdamag. Kaya pagising natin, hindi pa rin tayo gutom. Oo. Magugutom na lang tayo, malapit na tayong matapos sa Oo, no? magsasa. Naka-fast
Naka-fast pala Oo, tayo kaya, niyan. Oo. oo, nakaano, yung ano fasting yan. So talagang mas madali kasing mag-fasting, mag-umpisa ka ng gabi kasi matutulog ka na lang. Kaysa Mm. mag-umpisa ka ng umaga, naku magugutom, kailangan mo ng masyado ng mahabang pinag-fasting mo niyan. Kasi katulog ka na, di ba? So, hindi ka kumain ng 8 oras niyan. Mahirapan ka talaga. Pero pinadali ng Aba para sa atin. Kaya pinag-umpisa niya tayo ng gabi ng ika-9th day. So, Okay. tapos, ang breaking of fast natin ay isa sa gabi na ika-10th day. So, ano yan, napaka merciful talaga ng alahayam. Okay, so ituloy na natin sis at Oo. medyo wala na tayong oras. Okay, sa ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Yan. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moses, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon, ang ng inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-aalay ng pagkaing handog. Ito yun, no? So, pagkaing handog, birth offering lang, ano? Huwag Oo. kayo magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito ay isasagawa bilang pagtubos sa inyong pagkakasala sa harapan ni Yahawa na inyong alahayam. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa kanilang sambayanan. So talagang pagtitiwalag ang kaparusahan. Mm. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho. Kaya huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon. So, sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag kayo magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa araw na iyon. So ito yung hindi mo talaga pwedeng i-postpone eh. Oo. Walang no ifs and buts. Kasi yung Passover kasi pwede mong ipagpaliban sa susunod na di ba? Na buwan. Pero Mm. itong pag hindi ka available, nasa biyahe ka eh. O kaya file ka that day. Pero itong araw ng pagtubos, kailangan talaga nakapag-prepare ka niyan, malinis ka niyan, nahaharap ka sa aba na kailangan di ka defiled. Oo, tapos saka kaya yung mga babaeng may dalaw nasa defiled, may area talaga provided para sa kanila sa mga defiled, no? Pero talaga lahat ay mag-aayuno. Pero may mga provision naman ng mensahero dyan sa mga buntis, sa mga matatanda, senior, pwede sila mag-half fasting, half fast. Diba? Kasi delikado sa mga baby nila sa tiyan o kaya may mga maintenance sa gamot, kailangan merong mag-take ng kahit papano ng food or water. Okay, yung pitong kapistahan ay pista ng mga tolda. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin ito sa mga Israelita, mula sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan, o kalabing-limang araw. So, after ng Day of Atonement, so mga 4 na araw na lang ang pagitan, no? Magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. So ito yung unang araw, tinatawag din itong In in-gathering. gathering. Oo. Kasi kayo ay titipon-tipon dyan, then gagawa kayo ng mga tolda. Magdadala kasi kayo ng mga wave offering. Yung wave offering na yun kasi, yun din yung, actually, yun yung din pinagsasaluhan, di ba? Sa 7 araw. Verse 36. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagsasaluhan. Sa ika-8 araw, so yung bali 8 days to eh. Muli kayo magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng handog na pagsasaluhan. Iyon ay banal na pagtitipon ng pagtatapos. Kaya huwag kayo magtatrabaho. Actually, sa umaga na lang to eh. Kasi itong araw ng paalaman. Itong ika-8 araw. At saka yung Oo. liligpit yung mga
mga ginawa niyong tolda, no? Oo. Verse 37. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, ang mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil at handog na inumin, ayon sa itinakda ng bawat araw. Bukod ito sa mga lingguhang araw ng pamamahinga. At ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata sa alahayam. So yung araw-araw na handog kasi, tandaan natin meron silang morning and evening nung panahon ng di ba? Ng may templo. Verse 39. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ika-8 araw. So, ito yung sinasabi ni Sis Rodim na mga palay sa ika-7 buwan, mga panahon ng September, no? So, panahon uli ng anihan to. Oo. Okay. So, verse 40. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy at gumawa kayo ng mga pansamantalang tirahan. Okay. Yung mga temporary shelter. Sa atin ngayon kasi meron tayong mga tent na madaling pwede, yun ang sinabi sa atin naman si Hero. Hindi na natin kailangan maghanap ng mga kahoy magpuputol, no? 7 araw kayong magdiriwang sa presensya ni Yahweh na inyong alahayam. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo para kay Yahweh na alahayam sa loob ng 7 araw, tuwing ika-7 buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan pansamantala upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Egypt. Ako si Yahweh ang inyong alahayam. Gayon nga inihayag ni Moses sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh. So, ko lang, sa mga Jewish, yun sa mga nasa Israel, usually, meron na silang tolda talaga o mga temporary shelter sa kanilang bubong o kaya sa kanilang mga balkonahe. Para lang sa sa 7 araw na to, hindi na nila tinatanggal yung buong taon. Ngayon, ang ating mga katutubo naman, siguro ang ginawa nila, mga bahay kubo, hindi na nila, doon na nila sila tumira buong taon. Yung mga bahay kubo, di ba? Tapos pag pwede na lang, susunugin na lang nila para pag naluma na, sunog nila, gawa na lang uli na panibago. Parang ginawa na nilang pang araw-araw na pamumuhay. Yung mga kasi wala masyadong mga ng kamelyo, wala nang mga balat ng kamelyo, mga so, dito sa sa Ophir, marami ay palmera, saka mga kawayan. So yun na lang ginawa nilang pansamantalang tirahan. So ito ang salita ng alahayam. Hallelujah, alahayam yada. May mga po kayo? Mga Hindi mo ba i-extend kahit isang chapter? 405 na. Oo nga eh. kayo, pwede pa? Kasi maiksi lang ito, sis. Sige. Kabanata 24. Okay. Para medyo maiksi na tayo. Oo. Kabanata 24. Langis ng olibo sa mga ilawan. So, olive oil talaga. Pero siguro dito sa Ophir, pwede naman ng coconut. Olive ba talaga ginawa? Siguro, in the absence of olive oil, pwede okay. naman ang coconut. Oo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iutos mo sa mga Israelita na magdala ng dalisay na langis ng olibo upang patuloy na magningas ang ilawan sa loob ng toldang tipanan. So, ang mga ilaw na iyan ay sisindihan ni Aaron tuwing hapon at pananatiling may sindi hanggang umaga. So, magdamag. Akala ko, 24 hours. So, magdamag pala siya. At saka si Aaron, ang punong saserdote, ang magsisindi. Ang lampara ay dapat patuloy na naiilawan sa labas ng kurtina
na nagtatakip sa kaba ng batas ng tipan sa toldang tipanan. So nag-illuminate umaano sa kurtina na aninag. Ito ay magiging isang panghabang buhay na kautusan para sa mga susunod na henerasyon. Akala ko 24 hours na ano. Hindi sis, kasi ito ay kapag mayroon na tayong temple, dapat nami-maintain ang ilawan doon ng 24 hours. Pag Walang templo, walang walang patayan. patayan. Oo. Pero yung ito dahil tolda lang, sa gabi lang siya. Kasi Oo. maliwanag naman yun no? Oo. Okay. Ang tinapay ng presensya, verse 5, magluluto kayo ng 12 tinapay, isang salop ng pinakamainam na harina ang gagamitin sa bawat isa. So, isang salop, bawat isang tinapay. So, malaki to. Medyo, siguro Oo. ito yung mga pahaba para no? Dito Mm. nag-umpisa yung mga mahabang tinapay para madaling maluto, no? Ang mga ito ay Wait lang. isasalansan. Ano kaya yung pinaka-best na harina natin ngayon kung sakali? Yung Trigo. mapuputi. Trigo? Trigo. Oo, barley. Meron- Hindi. Usually yung mga refined, yung Wheat- mga may mga pangalan na flour. harina. Oo. Trigo ba Kasi yung yan? mga nasa Barley? palengke, yung mga walang pangalan, medyo maitim yun Mm-mm. Iba ang trigo sa barley? Iba, hindi barley sis. Pareho sis, parang pareho. Hindi. Iba yung trigo. Wheat bread. Wheat Oo. flour. Wheat, oo, Wheat 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 yun. flour. Ang barley ba yung barley, oo. Oo. Ang barley green. Oo. Ang wheat flour, puti. Puting-puti siya. Wheat flour. Mm-mm. Okay. Saka wheat parang ginagawang beer. For tinapay talaga. Mm-mm. Verse Okay. 6. Ang mga ito ay isasalansan ng tiga-anin sa ibabaw ng mesang purong ginto. So, dalawang tumpok na tiga-anim. Bali, Sa bawat 12 yan hanay, Oo. oo, ang mga ito ay isasalansan at itutumpok ng tiga-anim. It's isa sa lansan. Oo. Kasi, take note kasi mga inedit ko to Sa bawat hanay ay lalagyan ng dalisay na insenso sa tabi na magsisilbing bahaging pang-alaala ng tinapay at susunugin bilang handog pagkain kay Yahweh. So, sa tabi lang, hindi ibubudbod kasi tiningnan ko yung English, by the Mm. by its side. Sa tabi, maglalagay ka ng insenso. So, kung ano yung dinadakot mong kung ano yung iaalay mo, yun ang lalagyan mo ng insenso. Kung Oo. ano yung i-burn mo. Pero ito kasi kakainin nila to nasa sa table of presence na yan So yung yung insenso ang alaala. Siguro ito Yes. yung ilalagay mo sa ano ba yun? Sa incense, sa altar of incense rather. Ito yung susunugin mo instead yung tinapay kasi yung tinapay ikakainin ng mga saserdote. Verse 8. Ang ganitong mga tinapay ay ihahain sa presensya ni Yahweh tuwing araw ng pamamahinga. So every Sabbath. So ito, ang kakainin nila for the whole week. Yung 12 para hindi sila magutom habang nasa di ba? Tuwing araw ng pamamahinga. Ihahain. Ito ay gagawin ng bayang Israel sa habang panahon. Ito yung ito yung mga tinapay na kinain ni King David nung tumataka siya. Tapos nagutom siya, 'di ba? Kinain niya yung Pero hindi siya inano ng alahayam, Kasi gutom nasa kanya talaga ang alahayam. Hindi siya hinayaan siya ng alahayam. Verse 9. Ang mga tinapay na iyon ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Kakainin nila iyon sa isang lugar sa santuaryo sapagkat iyon ang pinakabanal na bahagi ng pagkaing handog na inilaan kay Yahweh. So yung mga tinapay pala ito, ang pinakabanal na pagkaing handog kay Yahweh. Ito ay tuntuning dapat sundin habang panahon. Okay, kamatayan Okay, may reaction? Pwede naman kung kakayanin. Oo.
kaya lang wala naman tayong ano, mga saserdote na kakain at wala tayong ano, ah, ano yung incense na ano, altar of incense Ah, na Bread of presence. oo, yung ano, bread, yung table of the bread of presence, at saka yung insenso, kasi doon masusunugin yung Mga insenso na kasama eh. mga kapatid, pwede ba natin gamitin yung incense na ginagawa ng mga Chinese? Alin? Pwede ba natin gamitin yung mga incense na ginagawa ng mga Chinese, yung mga binibenta sa labas? Hindi ata sis eh. Yung alin incense may na, Yung Mahina, yung sis. sinisindihan na parang pangtaboy ng lamok. ay hindi yung sa China, yung mga parang Chinese, iba sis, Oo. may iba yung ano, Hindi yun, may mga chemical na yun sis. oo. Mm-mm. Hindi yun allowed. Dapat puro, no? Mm-mm. Okay, verse 13. 10. Ay, 12 rather. Kamatayan para sa paglapastangan. Okay, wait. Okay. Ngayon, taksa ko lang ha. Ngayon, ang anak ng isang ina na Israelita ay isang amang Egyptian. At isang amang Egyptian ay lumabas sa gitna ng mga Israelita at nagkaroon ng away sa kampo sa pagitan niya at ng isang Israelita. So ano to, mestisong Egyptian. Ang ina ay Israelita, ang tatay ay Egyptian. Egyptian naman pala. Ang anak na babaeng Israelita ay lumapastangan sa pangalan ni Yahweh at nagsumpa. Kaya't dinala siya kay Moses. Siguro ang mas pinaniniwalaan niya yung mga idol ng Egypt, no? Ang pangalan ng kanyang ina ay si Shelomit, anak ni Dibri na Danite. Ikinulong nila siya hanggang maging malinaw sa kanila ang kalooban ni Yahweh na alayam. So, nag-consult muna sila sa ano, no? Sa mga saserdote siguro or sa kay Moses. At sinabi ni Yahweh kay Moses, ilabas sa kampo ang lapastangan. Lahat ng nakarinig sa kanya noong lapastanganin ang pangalan ni Yahweh ay maglagay ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo. At ang buong kapulungan ay babatuhin siya hanggang mamatay. Nag-gets mo ba sis? Lahat ng nakarinig sa kanya noong lapastanganin ang pangalan ni Yahweh ay maglagay ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo. Ay, Oo, parang i-condemn mo siya. oo, kasi parang inedit ko yan eh. At ang buong kapulungan ay babatuhin siya hanggang mamatay. Sabihin mo sa mga Israelita, ang sino mang sinusumpa ang kanilang alahiyam ay mananagot. Ang sino mang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh ay papatayin. Napakabanal kasi ng pangalan yan eh. Dapat silang batuhin ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo. Kapag lumapastangan sila sa pangalan ni Yahweh, sila ay papatayin. So talaga immediate ang ang hatol So kung kaya ang mga Islam na na hindi naman nagpa-follow sa Messiah na nagtubos ng hindi nagtubos, nag-bail ay immediate din ang pagpatay sa mga talagang pag nagnakaw putol agad ang kamay, di ba? O pagbabato. Pero dahil sa meron tayong King Yahushai na nagligtas, meron tayong binigyan tayo ng na magsisi. Oo. Binigyan tayo ng panahon. Ransom. Ay, ano man tawag Oo, ay doon? parang binail out muna tayo. Bail out lang. Ano Pero man tawag doon? haharap pa rin. Bail out. Piyansa. Oo. Piyansa. Piyansa. Oo. Pero haharap pa rin tayo sa paghuhukom. Oh, wala naman tinanggal ang consequence, meron at meron. Oo, meron pa rin. Okay. Iba nga, sabi, karma. Ngayon pa lang, kinakarma na, di ba? Parang ganun eh. Pa-lesson learned, malaman na nila ang kanilang dapat matutunan. No? Okay, kamatayan para sa pagpatay.
Ang sinumang sinadyang pumatay ng kapwa-tao ay papatayin din. Kung hayop ng iba naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon bilang kabayaran. Okay, so merong restitution, ano? Verse 19, ang sinumang sinadyang saktan ang kapwa ay sasaktan din ng pareho. Sasaktan din ng pareho. Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay. Kung sino ang nakapinsala, gayon din ang ipipinsala sa kanya. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa, so yung pinsala ang ginawang kung sino ang nakapinsala, gayon din ang verse 21. Ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangan magbabayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patayin din. Ako, may bigat Aray ko, talaga. ang bigat. Oo. Isa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahan sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong alahayam. Nang masabi na ito ni Moses, inilabas nila sa kampo ang lumapastangan at binato hanggang mamatay. Sinunod ng mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ibinigay kay Moses. Kailangan pa lang, sa umpisa pa lang, magpakita na ng example ang Aba, no? Oo. Magpakita na siya ng Tularan. Huwaran, no? Para hindi tularan ng iba. So, Pero ganun paano din yan? hindi Paano paglapastangan. yan ngayon sa panahon natin? Ang dami namang pumapatay eh. Wala namang Mer ginagawa Oo. sa pumatay. Meron sa huling paghuhukom ni sis. Kasi under tayo ng batas ng tao ngayon eh. Si Okay. Aba ang maghuhukom. Although, meron tayong life sentence, yan, di ba? Pero kung halimbawa out of passion lang o temporary insanity kasi, pwede kasi magbago ang tao sa loob ng di ba? At tapos Pero napakabait naman siya, buong nagkamali lang siya minsan. Usually, yung mga mababait pa, yung temper na puno na. Diyan yung minsan silent. violente, no? Oh, yung silent. Mahirap yan kapag yan ang Oo. Nagkamali siya minsan, ibig sabihin ba, papatay na siya or habang buhay. Kaya may pardon na binibigay So, ang gobyerno. imposible siguro na mapatay niya kung, di ba? Di siyempre may ginawang pangit kaya laban sa kanya. Oo, Kaya niya napuno napatay. siya. O kaya may Oh, pinagdadaanan siya na dun yun ang naging niya, mga road rage ngayon, no? kaya Napakarami. siguro. Mga Mm. yung karahasan ngayon. Iniisip ko, hindi kaya pinag-eksperimentohan na yan ng mga yung mga mobile, yung mga mobile towers na yan. Sa mga online games. Control ng mind. So, may tayo? Meron ba tayong mga extrang komento or katanungan? Siguro kung mayroon ng mga katanungan, i-comment na lang sa atin kasi overtime Okay. na tayo. Oo, sige, may 4:20 na. music Maraming muna tayo. salamat, mga kapatid. Salamat. Be At tayo ng blessed. bawat Shalom. isa. Be blessed. Maraming Okay, salamat be Shalom. blessed mga Be kapatid. blessed. Shalom. Shalom.